Magandang hapon po. Comment naman po kung napapanood nyo. Yan. So, nandito po tayo sa ating opisina sa OWA at magbibigay po tayo ng mga updates. Pero bago po yan, share po muna para mas marami pong maabot, mas marami pong marating, mas maraming impormasyon ang makarating sa ating mga mahal na OFWs. Kung kayo po ay OFW, mag-comment naman po kayo dito at sabihin nyo kung nasaan kayong parte ng mundo o kung kayo po ay naka-quarantine, comment kayo dito at kung saang hotel kayo at kung kayo ay may katanungan. Pero share po muna natin. Hello, Rammar. Okay naman po. Okay din pong audio. Pakipusuan naman po kung okay ang audio. At comment po kayo sa inyong mga katanungan. Comment po kayo kung nasaang parte kayo ng mundo. Ay, Luchi Melchor. Yan, opo. Nabanggit ko nga po, hindi po ako buntis. Share po natin sa Mocha Awesome Vlog ito. Meron po tayong good news. Opo, good news para sa ating mga OFWs. Share. Okay, sige po. Si Cruz Nika. Nasa Riyadh, si Cruz Nika. Hello, madam. Kamusta ka dyan sa Riyadh? Kamusta naman po ang sitwasyon dyan? So, dahil nga po mayroong bagong COVID-19 strain na mas nakakahawa, ay naging mas maingat po ang ating protocol. Okay po. From Qatar, hello po kay Emily Torres Puno Natividad. So, meron po tayong listahan dito. Ayan po, mula sa IATF ng mga bansa na flag countries, meaning po ang mga pwede lang pong makarating dito sa Pilipinas mula sa mga bansang ito ay mga Pilipino. Natural po yung mga foreigners na hindi po pwedeng makabalik dito. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 flag countries. So ano po ba ang protocol dito sa ating mga OFWs na darating mula dito sa halimbawa Australia, Austria, Brazil, China, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Lebanon, Luxembourg, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Portugal, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America. At ito lang nga, kasama na rin po ang United Arab Emirates. Andiyan ang Dubai at Abu Dhabi. Tama ba, Faye? Okay. So, ano po ang mangyayari? Well, unang-una po, huwag niyong kalimutan na mag-register po sa Red Cross, yung E-CIF. Pwede niyo po i-google ngayon dyan. Kailangan po kayo mag-register doon bago po kayo umuwi dito sa Pilipinas para po mas mapabilis ang proseso pagdating niyo dito sa ating airport. Ayan, so yung website po ng Red Cross kung saan kayo kailangang mag-register, e-cif.redcross.org.ph. Mamaya po ilalagay natin yan. So, Faye, pakimonitor yung comments ha, tapos sasagutin natin yan. Bibigyan po kayo ng QR code dyan at i-ready nyo lang po yun para po pagdating nyo dito sa ating paliparan, dito sa Maynila, sa Cebu, o kaya sa Clark International Airport, ipipresenta nyo po yan. So, ayun po. At meron po kayong kailangan pirmahang mga forms, kaya konting tiyaga lang po. Yan po yung mga naririnig natin sa mga OFWs natin na umuuwi. Magbaon po kayo ng pasensya dahil kailangan lang po nating mag-comply dito, may mga pipirmahang form. So, pagdating niyo po dito, ano ba yung proseso? Magsa-swab test po. Tama po kayo. Kung kayo po ay OFW, wala po kayong iintindihin na pagbayad dito. Opo, wala pong bayad. Yung mga nagko-comment po dito mga OFWs, alam na po nila. Tama po. Kung galing nga po kayo dito sa mga flag countries, halimbawa, ikaw, galing ka ng Japan, o kaya Dubai, o sa Amerika, pagdating niyo po dito sa ating airport, isa-swab test po kayo. Okay. Pag na-swab test po kayo po ay dadalhin sa inyong quarantine facility. Hotel po yan na provided po ng OWA. Pag kayo po ay OFW, wala pong bayad. Walang bayad ng swab test. Wala rin pong bayad ang quarantine hotel. So ano po mangyayari? Good news po ito dahil
hindi na po ninyo kailangang mag 14-day quarantine dito sa hotel nyo sa Maynila, sa Clark o sa Cebu. Okay? Habang inaantay ang resulta. Sa-clarify ko po yan. Mag 14-day quarantine pa rin po kayo, pero hindi po kailangan dito sa hotel. Kasi po, ito yan. Swab test nyo, pagdating nyo dito sa Maynila, day 0 po ang tawag dyan. Okay? So, day 0, upon arrival sa ating airport, swab test kayo. Paghatid po sa inyong quarantine hotel, kinabukasan, dun po magsisimula ang bilang ng day 1. So, magbibilang po tayo ng hanggang day 5. Sa day 5 po, kayo po ay isa-swab ulit. So, halimbawa, kunyari na lang po, dumating kayo ng January 26. So, January 26, isa-swab po kayo. Day 0 ang tawag dyan. January 27, yan po ang inyong day 1. Okay, sa day 1 po, bibilang po tayo hanggang day 5. So, 27, 28, 29, 30. May January 31 ba? 31. So, isa-swab po kayo sa January 31. I-re-swab po kayo. Okay, pagka-re-swab po sa inyo, kung negative po kayo, kung negative ang resulta, pwede na po kayo makauwi. Okay? So, una po, sa first swab 1 muna tayo upon arrival. Kung negatibo ang resulta mo, lalabas yan mga within 24 hours. Okay? Kung negative ang resulta mo, mag-aantay tayo ng hanggang 5 araw. Bibilang po tayo para i-swab ka. Pero kung positive ka sa unang swab, ididiretso po kayo sa quarantine facility po ng BOQ. Okay, yung tinatawag natin stringent quarantine facility. Okay, so, pag negative ka naman po, negative ka sa swab test sa pagdating mo sa airport, ganun pa rin po, i-re-swab ka. So, sa day 5 na nire-swab ka, 2 sample po yung kukunin sa inyo. So, yung isa, dadalhin sa Philippine Red Cross. Yung isa po ay dadalhin sa genome, dun sa laboratory po ng UP. Okay. Kung negatibo ka po sa pangalawang swab sa day 5 mo, pwede ka na pong umuwi sa inyong kanya-kanyang mga probinsya. 3 po ang certificate na dala ninyo. 2 certificate from Philippine Red Cross at isa po mula sa Bureau of Quarantine. So, yung Philippine Red Cross certificate number 1, syempre negative. Yung pangalawang certificate mo from Philippine Red Cross, yung pagka-reswab mo, syempre dapat negative pa rin po. Tapos po, pupunta kayo sa inyong LGU. Ngayon, yung BOQ certificate naman, ang nakalagay doon ay kung ilang araw yung na-quarantine ka sa quarantine facility ng OWA. So, halimbawa, na-quarantine ka sa anong hotel tayo, bigay tayo ng sample ng hotel. Trip Hotel, yan, sa may MOA. Halimbawa, sa Trip Hotel, nagstay ka doon halimbawa ng 7 araw. Halimbawa, sa 7 araw na ilabas na yung resulta mo ng second swab, pwede ka na pong ihatid sa yung LGU. Tapos ang nakalagay doon sa iyong Bureau of